Kalando! Hello! Oh! Musta? Ay, Magandang tanghali! Kumusta na ba yung ating mga magagandang lalaki dyan sa DWIC? Magandang tanghalian po. Opo, Kalando, kayo ho ba ay nakausap na rin ho ba ng DOTR hinggil ho dito sa pagpapatuloy po ng transport modernization? Nakipag-usap na rin ho ba kayo o kayo ho ba ay kasama sa March 27? Ay, kasama kami. Opo? Kalando? Teka lang, Chappy, si Kalando. Lalabas lang ako. Ay, labas ka muna. Mamaya ka na mag-drive. Bumarada ka muna. Yan. Okay. Ikot kang konti. Alright. March 27, kasama kayo sa pakikipag-usap. Sa una na meeting. Okay. So, kasi alam mo yung problema kasi na yan, napakatagal na ho. Simula po yan noong inilipat yung planning division ng DOTC nung araw, DOTR ipinalit. Inilagay sa LTFRB, hindi na maging matino dahil nilocalize kung tawagin ko, yung pong dapat na Franchising Regulatory Board noong araw na Road Planning Division ng DOTR, inilagay sa LTFRB. Wala naman tayong problema sana kung sinusunod nila yung tamang procedural. Una ho, dapat po, yung pong rationalization na yun po yung road measure capacity noong araw, pinalitan nila, inuna nila yung consolidation. So, parang nagkabali-baliktad na ng bituka ng Pilipinas sa transport. Dahil yung mauna, ginawa nilang pangalawa. Hindi po pwede. Dahil po ang magdidesisyon dyan, ang prangkisa, yung tinatawag na road measure capacity, na RMC noong araw, desisyon yan ng national na dalawa na kasama ang local government ng DILG. Dahil sila ang nakakaalam kung ilan ang siserbisyuhan, anong klaseng kalsada yung lapad na yan at haba ng rota, at maibalwing kung anong klaseng sasakyan ang dapat. Okay. Nagagawa naman ng LTFRB yan. Kaso nga ang problema, nagkakaroon ho ng hindi pagkakaunawaan dahil na yung implementasyon parang nalolocalize. Na dapat ang mag-decision dyan doon sa DOTR. Dahil nga dapat magkaroon ng Memorandum of Understanding ng DOTC at saka DILG. Kasama na yan doon sa infrastructure, yung public works and highways sa mga ruta dahil kung saan mo ilalagay ng mga loading and unloading at sila maglalagay ng mga hintuan na may shade na malalaki, na may ilaw, may security. So, dapat ho maganon. At saka dapat ang modernisasyon natin, Sir Drew, mayroon pong batas yan at may pundo dapat yan. Dahil kami ay nagsiservisyo kami ng taong bayan na trabahador na bumubuhay ng ekonomiya na dapat mayroon kaming sariling budget dahil taxpayer po kami. Oo nga eh. Kaso walang nila na budget, di ba? Inuna pa yung 4-piece. Kaysa Public Transport Modernization Program, may pundo yung 4-piece sa amin na serbisyo publiko sa bayan, sa buong Pilipinas. Walang pundo na taxpayer kami. Saan ka ba nakakita ng gobyernong ganon? So, kung pondo rin lang naman ang pag-uusapan, sa tingin mo, magiging... Tama lang ho, Sir Drew. Yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, sang-ayon ako, na kailangan ayusin, baguhin ang sistema. Ibalik sa dati. Okay. Kung ano yung dati noong araw, pwede naman ibalik dahil yun po ang tunay na sistema ng pag-i-issue ng prangkisa ng mga sasakyan, lalo na sa mga national road. Kasi iba yung local road, dahil ang local road naman, mga tricycle, di ba? Ang national road, yung prangkisa ng taxi, prangkisa ng jeepney, prangkisa ng bus. Ang mahirap ngayon, Sir Drew, ang problema, naghalo-halo na.
nandyan yung mga walang kamatayan na pag-i-issue ng prangkisa ng motorcycle taxi. Di ba? Yung pasahero namin na inaantay namin dito sa aming terminal, TNBS. pinupuntahan na ni motorsiklo. So ano pang inaantay namin? Di ba? Kaya marami hong nasagasahan itong pag-issue. Kaya dapat lang, sang-ayon ako doon sa sinabi ni Secretary Vince Dizon na yung pong mga problema na yan, napakadali lang resolbahin. Ibalik lang ng Planning Division sa DOTR. Sa makatuwid ka, Lando, back to zero. Hindi naman back to zero dahil nandyan na yan yung rationalization na sinasabi nila na consolidation. So, gawin lang ho yung nararapat. At ang ayaw lang namin dyan, yung suspindiduhin. Dahil kung suspindiduhin nila, ay kailangan payag kami na suspindiduhin dahil ayusin pag-usapan, pero isuspindi rin nila yung pagbabayad namin. Itigil namin na magbayad. Hindi naman pwedeng i-refund yan. Kalando. Kung i-refund yan, magkano rin yan, di ba? Nakapagbayad na kayo, di ba? Marami nang gumastos, Kalando, sa modernization. Oo. Oo. Kaya nga po itong... Kalando, pihit kang konti lang. Konti lang, medyo choppy. Yeah. Dahil nga po... Oo. Go. Kalando. Yes. Teka. I-ano natin si Kalando. Balikan ulit natin si Kalando. Naputol yung sinasabi niya. Kung re-refund mo pa. Gumastos ka. Parang NCAP, no? Naalala ko yung NCAP. Hanggang ngayon wala pa, no? Nagbayad. Yung iba nakapagbayad na eh. Pero yung tatlo yung... isa yung ano mo, isa yung violation mo, pero nanganak, naging tatlo. Dahil nagkaroon ng interes. Dito naman kung sa hindi, wala, malaking ginastos dyan. Oo, sa modernization. Okay na ba si Kala? Balikan natin para maiano lang natin kung meron pa siya mga panawagan pa sa bago pong liderato ng Department of Transportation. Kasi ang pahayag po ni Secretary Vince Dizon ay bukas ho sila sa mga posibleng pagbabago o adjustment sa modernization, yung tinatawag po na transport modernization program po ng pamahalaan. So ano nga ho ba? Gaano, ayun, yun na lang ang tanong dito. Gaano kaya katagal ito iikot? Gaano katagal lalakad o tatakbo itong pagbabago? Kalando, ang tinatanong ng taong bayan, gaano ba kaya magiging katagal ulit na naman ito? Madali lang yan, Sir Dro. Ako, hindi po ako nagdudurong-durungan dahil ilang dekada na po tayo na operator. Alam na natin, na pag-aralan na natin at unang-una, tayo naman ay nakapag-masteral ng Transportation Regulatory Board yan sa UP. Alam natin po dahil dyan naman po tayo galing. Kaya yung pong problema kasi na hindi dapat problemahin, nilagyan ng problema para kumita. So ang nangyari ho, example po, yung dati hong kooperatiba ay mayroon pong pangalan ng kooperatiba tapos pangalan ng tunay na may-ari na sumapi sa kooperatiba. Dahil hindi naman nakabuo yung kooperatiba kung wala yung mga membro na isinapi niya, di ba? Ang nangyari, tinanggal nila yung pangalan ng tunay na may-ari pagkatapos aangkinin ngayon ng kooperatiba o korporasyon. Kaya nagkaroon nagkawindang-windang. Sa tingin mo, kailangan din talaga ayusin din ang LTFRB? Overhaul talaga, no? Opo. Pero in 2 weeks daw, maglalabas daw ng solusyon si Secretary Vince Dizon. Anong masasabi nyo rito, Kalando? Alam mo, ako, Sir Dro, dahil kilala natin kung paano magtrabaho ang Secretary Dizon. Kaibigan natin yan na 2 dekada. Silang dalawa po ni Yusek Mon Reyes, kilala natin po yan. Si Asik Reyes ho, napakasipag magtrabaho yan, mga workaholic po yan. Kaya dito ho sa problema, huwag sanang negosyuhin ang problema, kundi solusyonan ang problema. Ang nangyayari kasi, Sir Dro, sa totoo lang, tamahan na kung sinong tamahan.
yung problema ng taong bayan dito sa Franchising Regulatory Board, nininegosyo ng mga tiwali. Oo, yun ang katotohanan dyan. Alright, nako, overall. So, Huwebes, kayo po ay kasama sa meeting. Abangan namin yan. Kalando, yan ba ay isa sa publiko o closed door meeting lang? Alam ko po, ito po dahil hindi mahilig po si Secretary ng closed door dahil ang gusto niya malaman ng taong bayan kung ano yung kanyang ginagawa. Alright, sige. Kaya maliwanag ko siguro ito na mayroon pong media na nakaharap doon dahil kami po, magsasalita po kami. Lahat po ng ating mga kasamahan na may mga problema, sabi ko sa kanila, ilagay nyo na lahat sa papel para pag-aralan kung ano ang solusyon at yan po. Alam ko po na si Secretary Vince Dizon, talagang ito po ay workaholic at talaga po ito solusyon po ang kanyang ibibigay sa ating bansa. Alright, baka may mga karagdagan pa kayong panawagan, Kalando. Pangulong Bongbong Marcos. Opo, baka meron pa ho kayong karagdagang panawagan sa mga kasamahan din po ninyo sa transportasyon at syempre sa iba pang opisyalo ng DOTR, LTFRB. Yan ho yung ating kaalam pa, Sir Drew, na ating pinakikiusap sa lahat ng pamunuan. Sana ho, ilagay nyo ho sa documentation ang lahat ng inyong mga hindi po ginugusto para masolusyonan. Lahat po ng mali, ako po isinisigaw ko na ibalik yung Transport Route Planning Division na ilagay sa DOTR, hindi po dapat dyan sa LTFRB. Dahil po dyan sa LTFRB, hindi ko naman sinasabi na mayroong ginagawang katiwalian, pero simula po na nandyan, hanggang ngayon, hindi na nare-resolba ang problema ng ating public transport. Alright. Kundi lumalala dahil lang, yun lang hong motorcycle, taxi. Hanggang ngayon, experimental pa hanggang ngayon. 8 taon na. Diyos ko mahabagin. Nako. Sige, Kalando. Yung mga Grab na yan, yung mga TNBS na yan. Antabayanan namin ang grupo ninyo, ang iba't ibang grupo ng transport nasa transport sector sa Huwebes. Maraming salamat, Kalando. Ingat kayo at good luck. More power sa inyo. Maraming salamat, Sir Dro. Mabuhay po ang inyong istasyon na tumutulong sa ating sambayan ng Pilipino. At kumusta ko po ang ating boss na si Boss Arnold at saka si Boss Edgar ng ating mga bossing dyan sa Edgar Cabangon family. Alright, maraming salamat. Magandang tanghalian po. Gandang tanghali. Yan, si Orlando Calando Marquez po yan ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. So, LTOP! Balitang Bayan!